ASEN closed today at 6.39, may pagbaba or may pagtaas po tayong 1.43% sa kanya from its previous closing price na 6.30. Umabot po tayo hanggang 6.44. Trades natin more than 4,400 and net foreign natin is positive 8.29 million. So na-stop po yung ating mga selling dito sa ating foreign investors na kahapon tsaka nung isang araw, and looks like na mas malaki pa po yung pumasok sa atin today. So parang continuation siya from November 26 up until this moment. So maganda po yung support ng ating foreign investors para dito kay ASEN. Dito po sa chart ni AC Energy, meron pa rin po tayong ino-observe na resistance around 6.40 level and then support around 6.08. And kung bibilangin po natin itong ating mga candlesticks, so far meron na po tayong 11 trading days na nagko-consolidate dito kay AC Energy between 6.08 to 6.43. And kung makikita po natin, dalawang sunod na buying volume or green candlestick, yun nakikita natin dito kay AC Energy ngayon. So hopefully, today is the end of the consolidation kay AC Energy and magkaroon ulit tayo ng panibagong green volume by tomorrow or green candlestick para mabasag na po natin itong 6.40 level area. Dito po sa ating stochastics, makita pa rin po natin yung weakness na ginagawa natin or ng market dito kay AC Energy kasi we are not in the overbought area. We are currently here in the 72 level pero still near the overbought area, and kung papansinin po natin, itong ating blue line have crossed over itong ating red line dito sa ating stochastics. Normally po, kapag ka nagko-cross itong ating blue line, nagkakaroon tayo ng parang strong na paggalaw dito sa ating stock na si ASEN. So kung papansinin po natin, during the time na nandito tayo sa overbought area, naka-crossover itong ating blue line. So we are hoping na this is the first sign na makita natin kay ASEN para ma-break po itong ating 6.40 level area. And kung titingnan din po natin, so dalawang malaking buying volume po yung nangyari kahapon and today kumpara dito ng mga nakaraan December 2, 3, and 4 na nasundan pa ng panibagong selling volume. And kung titingnan din po natin, mga maliliit po yung mga candlestick na ginawa natin noong nakaraan. That's why we are speculating na this is the first sign of strength neto ni AC Energy. Kasi once na mabasag natin ito, itong parang high natin dito na around 6.88 is parang manipis lang naman. Isang araw lang naman natin siyang ginawa and then na-compress na siya. So there's a possibility na pag once nabasag natin to is there's a good chance na mapuntahan natin tong 7 peso area. So may mga hawak pong shares dito kay AC Energy, we still have an option to hold. It's still consolidating as of the moment, and nakita tayo ng parang first sign to break itong consolidation. And kung makita naman natin itong ating moving average 9 is patusok pa rin naman pataas, hindi pa naman siya yumuyuko ng todo, do may weakness pero hindi naman siya yumuyuko ng todo. And sa mga gusto pong pumasok dito kay AC Energy, medyo i-observe nyo muna kasi may next na harang tayo dito around 7 peso area kasi we don't know once ma-reach natin to is kung mababasag ba natin or bababa na naman tayo, just like forming a cup and handle dito kay AC Energy. We don't know what might happen yet. That's why we have to understand every risk na pwede nating makuha dito kay AC Energy just in case gusto nating pumasok sa kanya. And dun sa may mahawak ng shares, same thing din po. You may want to sell a portion of your shares kasi we don't know yet kung mababasag na natin kagad tong 7 pesos or magko-consolidate muna tayo sa kanya in this next range between 6.40 to 6.99 once na mabasag natin to by tomorrow. So check nyo po maigi yung magiging option natin para kay AC Energy. ACE NXOR closed today at 11.50. Meron po tayong pagtaas na 4.55% sa kanya from previous closing price na 11. Umabot po tayo hanggang 11.90 today. Trades natin 248. Net foreign na negative 4.9 or 4,920 sa kanya. So after nung December 1 hanggang December 9, nagkaroon po tayo ng 4,000. Mababa lang naman po yung ating selling ngayon dito sa ating net foreign indicator.
Dito po sa chart ni ACE and XOR, meron po tayo currently na support around 11.10 area and then resistance around 11.86 area. And kung papansinin po natin itong candlestick na ginawa po natin today, nagkaroon po tayo ng strong resistance dito sa 11.86 and then na-compress po pababa itong ating candlestick. Dito sa ating stochastics, may kita natin na yumuko rin po itong ating blue line and currently nandito tayo sa ating 93 level. And kung titingnan po natin yung ating parang resistance dito is around 98. So nung nagkaroon po tayo ng strong movement, naka-crossover po itong ating blue line and then ngayon nga po, since na-compress nga po itong ating candlestick is nag-cross down yung ating blue line dito sa ating stochastics. So currently, we are speculating na medyo strong itong resistance na ito and then it could be na bumaba tayo dito by tomorrow kay ACE and XOR below 11.10 kasi na-compress na po ito and mukhang nagkakaroon na po ng profit taking pagdating dito sa area na to. And so far, meron tayong ino-observe sa kanya na trend na pataas kung saan yung ating mga candlesticks is iniiwan itong ating moving average line. So napaka-strong ng momentum niya currently. Pero I think mag-stop tayo dito and then bababa tayo dito sa range na to between 10.50 to 11.10. And it could be na bumaba pa tayo further dito respecting itong trend line natin. And then we will see if magkakaroon tayo ng bounce back dito kay ACE and XOR kasi it looks like na na-reach natin yung peak natin dito sa area na to. Pero then again, we don't know yet kung magtutuloy-tuloy ba tayo pagbaba or if ito na ba talaga yung peak niya. Kasi kung makikita rin po natin ito nung December 3rd, it seems na kung hindi pa natin pinapansin itong December 4 or December 7, I mean kung hindi pa sila nangyayari, makikita natin na meron siyang parang strong resistance dito. That's why nagkaroon siya ng red candlestick. Pero after naman nun is nagkaroon siya ng panibagong buying volume. So right now, what we are speculating is that by tomorrow, possible na magkaroon tayo ng red candlestick and mapunta tayo dito sa range between 10.50 to 11.10. And then hopefully, magaya natin ito na magkaroon din ng panibagong green candlestick by next week. Kasi if not, magkakaroon tayo ng parang first sign of weakness dito kay ACE and XOR and baka bumaba tayo dito sa 9.87. So sa may mahawak pong shares, dito kay ACE and XOR, please expect na bababa tayo dito by tomorrow between 10.50 to 11.10. So check niyo po maigi yung magiging options natin para kay ACE and XOR. Apollo Global closed today at 0.0760. Meron po tayong pagtaas na 13.43% sa kanya from its previous closing price na 0.0670. Umabot tayo hanggang 0.0780 today. Trades natin 2,800 and net foreign na positive 7.68 million. So napakalaki po ng pumasok sa atin today. So natumbasan po yung mga lumabas sa kanya ng mga nakaraang araw. So maganda po yung support ng ating Apollo for today. Dito po sa chart ni Apollo, meron tayong resistance around 0.70 or 764 area and then support around 0.0725. And kung papansinin po natin, yung kahapon na candlestick natin is nagkaroon na siya ng parang 11.29% na pagtaas and then yung candlestick na ginawa natin today is around 10%. If we are going to combine these two, meron na tayong 28.65% na pagtaas kagad sa kanya. So, meaning to say, masyadong mataas na po yung ginawa natin dito kay Apollo and we might expect a pullback dito by tomorrow. And as what we can see, nagkakaroon tayo ng parang compression dito sa kanya. Although, ma-observe din naman natin dito sa candlestick na ginawa natin kahapon is that nagkaroon din tayo ng compression sa kanya. Dito sa ating stochastics, very strong yung ating move dito kay Apollo. Still naka-cross up pa rin po itong ating blue line. So napakaganda pa rin ng momentum na ginagawa niya. And dito po sa ating moving average 9 and moving average 20 is napag-iwanan na nga po ng ating mga candlestick. Kaya lang, ngayon nga lang po, we have to be cautious kung sakaling may hawak tayong shares or kung gusto natin pumasok dito kay Apollo kasi napakataas na 28.65%. So, meron at meron magpa-profit
taking dito kasi nga po 28% na yung ating itinaas dito. Pero we are still not, alam niyo yun, eradicating totally na pwede pa tayong tumaas dito hanggang 0.80 by tomorrow. And then bigla tayong magkakaroon ng parang compression pababa. Siguro, probably ito yung ating magiging parang highest peak dito kay Apollo. And then, possible na magkaroon na tayo ng consolidation dito kay Apollo. Maybe between this range, 0.725 to 0.801. So, unfortunately, masyadong mataas na po yung nilipad nito ni Apollo and we are speculating na magkaroon tayo ng pullback dito sa kanya. So, check nyo po maigi yung magiging options natin para dito kay Apollo. SCC close at 13.32. Meron po tayong pagbaba na 1.19% sa kanya from its previous closing price na 13.48. Ang highest po natin today is 13.74. Trades natin 1,800 and net foreign na negative 9.1 million so far. Hindi po maganda yung support ng ating mga foreign investors for the month of December para dito kay Semirara. Dito po sa chart ni Semirara, makikita po natin na nagkaroon na po tayo ng price rejection dito sa area na to. So, first sign po ng ating weakness na medyo strong na po itong ating resistance and it could be na ito yung ating highest peak as of the moment na just like what happened noong November 24 nung after po ng solid na green candlestick natin is nagkaroon tayo ng price rejection sa kanya. So, we are now speculating that may stop muna yung ating momentum and then we can speculate or expect na magkakaroon tayo ng consolidation muna dito kay Semirara while naglalaban po yung ating mga buyers and sellers pati na rin yung mga nagpa-profit taking sa kanya. Dito sa ating momentum, dito sa ating stochastics, makikita natin naka-cross down itong ating blue and we are currently here in the 82 level area. So mataas pa rin, nasa overbought pa rin tayo. So magiging mabilis pa rin yung palitan ng ating price by tomorrow. Pero we are more on speculating that we are going to end the day between 13.18 to 13.55 area. And also we are speculating that by next week, baka magkaroon muna tayo ng consolidation dito kay Semirara since na-reach nga po natin yung parang highest peak natin and nagkakaroon na tayo ng compression dito. And kung susukatin naman kasi natin yung ginawa nating candlestick from this bottom up until this high, meron na tayong 7%. And especially kung meron kayo ditong hawak dito sa baba na to, so meron kayo around 12%. So medyo mataas-taas na rin yan and that's why nagkaroon tayo ng compression pababa. So medyo may mga sellers na tayo dito. That's why we are speculating na may stop muna tayo dito kay SCC and by next week is magkaroon muna tayo ng consolidation sa kanya. And kung mapapansin natin, naiwan din natin itong ating moving average 9. Normally, yung mga candlestick natin is nagtatouch dito sa ating moving average 9. So that's why we are speculating na magkaroon muna ng consolidation while waiting for the moving average 9 to go up. So as of the moment, kung may hawak po kayong shares dito kay SCC, unfortunately, ito po muna yung ating highest peak, 13.55. And then magkakaroon muna tayo ng medyo mabagal na paggalaw dito kay Semirara by next week. And we may also see some of the weeks nitong ating mga candlestick na basagin itong 13.18 pababa. And then babalik na naman siya dito sa support na to. So ito yung ating china-challenge ngayon. Ito yung kailangan nating ma-maintain para pag strong enough na siya, magkaroon tayo ng bounce back dito kay Semirara. So check niyo po maigi magiging options natin para kay SCC. Dito CME close today at 7.17. May pagbaba po tayong 1.10% sa kanya from its previous closing price na 7.25. Ang trades natin is 8,860, net foreign na positive 6.5 million. So far, fourth consecutive trading day na po tayo merong magandang support coming from the foreign investors. Dito po sa chart ni dito CME, meron pa rin po tayong resistance around 7.60 area
and then support around 7 peso area. So na-observe po natin kahapon na nagkaroon tayo ng first sign of weakness, and then ngayon po is nasundan na naman ng panibagong weakness itong si CME natin. And so far, meron tayong nakikita sa kanyang consolidation for 3 trading days now. Nag-start po tayo mag-consolidate sa kanya kasi nga po strong itong ating 7.60 and nagkakaroon tayo ng mga profit taking sa kanya. So, maaaring masundan pa rin to by tomorrow ng panibagong selling candlestick. Pero kung magkaroon man tayo ng buying candlestick, we can still observe yung ating price action will be between 7 pesos to 7.60 by tomorrow. So, as of the moment, strong naman itong ating 7 peso level area. And makita naman natin na itong ating moving average 9 is umakit na po dito sa ating 7 peso area. So we are speculating na itong 7 pesos natin is more on strong. Although by tomorrow, we may see, alam nyo, yung buntot ng ating price dito, basagin itong 7 pesos natin. Then magko-close pa rin tayo between 7 pesos to 7.62. Dito sa ating stochastics, makita natin we are no longer in the overbought area, and then yung momentum natin, yung blue line natin, cost down dito sa ating red line, and masyado malaki yung space niya, so more on weakness yung nakikita natin sa kanya. That's why we are speculating na magkaroon na naman tayo ng panibagong candlestick dito tomorrow. Maybe mag-close tayo at 7 peso tomorrow kung panibagong selling candlestick yung makikita natin. So, selling volume kahapon, then panibagong selling volume, and baka magkaroon tayo ng ganitong kaliit na selling volume by tomorrow. So, pwede nating ma-expect na bumaba tayo dito around 7.10 or 7.08. So, unfortunately, weakness po yung nakikita natin dito kay CME, and baka magkaroon muna tayo ulit ng consolidation sa kanya hanggang next week. Just like kung ano po yung ginawa niya dito, waiting for the moving average 9 and moving average 20 na bumaba. So, you still have an option to hold, pero patience yung kailangan natin dito kay CME while waiting na makaipon siya ng lakas para magkaroon ng bounce back. So, check niyo po maigi yung magiging options natin para kay CME. Merrimart closed today at 5.90. Meron po tayong pagtaas na 1.37% sa kanya from its previous closing price na 5.82. Umabot po tayo hanggang 5.98 today. Trades natin 3,690. Net foreign na positive 516,000. So after po ng mga millions na lumalabas dito kay Merrimart, meron naman po tayong pumasok dito na 500,000 today. Pero it seems na hindi pa rin po maganda yung nakikita natin dito sa ating net foreign indicator. Dito po sa chart ni Merrimart, meron pa rin po tayong resistance around 6.23 level area and then support around 5.81. And if we're going to extend this further, it seems na meron tayong 10 trading days na po na nagko-consolidate dito kay Merrimart. So almost half of the month na tayong nagko-consolidate dito sa area na to between 5.80 and 6.20. And nagkaroon po tayo ng magandang candlestick today. So nagkaroon tayo ng buying volume, maintaining itong 5.80 na support natin. And then kung makikita naman natin itong ating moving average 9, somewhat naka-stay lang naman sa middle. I mean, hindi siya nakayuko, hindi rin siya nakataas. So medyo weakness yung nakikita natin sa kanya, and more on consolidation na nga po yung nakikita natin sa kanya dahil nag-stay na tayo dito for like 10 trading days dito kay Merrimart. Dito sa ating stochastics, we are currently here at the 45 level area, so more on the side of the oversold, and itong ating blue line is naka-cross down po sa ating red line and malaki yung kanilang space. So more on weakness po yung nakikita natin sa kanya. So kung may hawak tayong shares dito kay Merrimart, patience din yung kailangan natin sa kanya kasi it's in the consolidation stage as of the moment. So it may take a while bago tayo magkaroon ng bounce back dito sa kanya. So by tomorrow, we are speculating again na pwede nating observe itong area na binax out natin dito as a continuation ng ating consolidation kay Merrimart. So again, patience yung kailangan natin dito kung may hawak tayong shares, and kung gusto natin pumasok dito kay Merrimart, pwedeng abangan nyo yung mga buntot neto once na nababasag yung moving average 9 or even matouch itong ating moving average 20 para mapunta kayo sa magandang position sa kanya. So check nyo po maigi
yung magiging options natin para kay Merrimart. Megawide close today at 8.95. May pagbaba po tayong 2.19% sa kanya from its previous closing price na 9.15. Trades natin more than 2,000. And yung net foreign po natin, today is the third consecutive trading day, or from December 2nd up until today, wala po tayong magandang support coming from the foreign investors. Dito po sa chart ni Megawide, meron pa rin po tayong resistance around 9.30 area and then support around 8.90 area. And kung mapapansin po natin, nagkaroon na naman po tayo ng panibagong red candlestick dito kay Megawide. And dito sa ating stochastics, we are still in the oversold area. We are currently here in the 18 dito kay Megawide, and naka-cross down na naman po yung ating blue line sa kanya. So still, weakness pa rin po yung nakikita natin dito kay Megawide. And then yun nga po, may mga lower highs pa rin tayo nakikita sa kanya. Kasi yung pinaka-high na natin na nangyari noong December 1, and then nasundan pa siya ng mga selling candlestick. And then today, nagkaroon din tayo ng parang high kahapon pero another selling candlestick na naman. So we are still speculating na makikita natin yung price neto ni Megawide dito sa ating box, kung saan makikita natin itong moving average 9 and moving average 20 is magmi-meet. Kumbaga parang magkakaroon sila ng flat line dito. And kung titingnan natin ito yung parang ating graph. So pataas po itong si Megawide during this time. And then bigla po siyang yumuko. So, more on weakness nga po yung nakikita natin dito kay Megawide. So, patience din po yung kailangan natin dito kay Megawide, especially kung nag-hold pa rin kayo ng mga shares na nakabili dito, kasi we are more on speculating na magko-consolidate tayo inside this box, kung saan magmi-meet po itong ating moving average 9 and moving average 20. Sa mga gusto pong pumasok dito kay Megawide, medyo i-observe nyo muna. Mas maganda kung makukuha nyo itong si Megawide below 8.90 area, or maabangan nyo yung buntot kahit dito sa around 8.75 para magkaroon kayo ng magandang position sa kanya. So check nyo po maigi yung magiging options natin para kay Megawide. FNI close today at 2.48. Meron po tayong pagtaas na 5.53% sa kanya from its previous closing price na 2.35. Trades natin more than 1,000 and net foreign na positive 4.9 million. So today is the 5th consecutive trading day na meron po tayong magandang support coming from the foreign investors. Dito po sa chart ni FNI, last time na ni-review po natin siya is nilagyan natin siya ng parang trend na pababa dahil nakakita tayo ng mga lower highs sa kanya. Pero it seems that nabasag po ito ng ating candlestick kahapon, and then panibagong magandang candlestick yung ginawa natin today. Pero nakikita natin na nandito siya ngayon sa ating resistance level around 2.48, kung saan ito yung pinakamataas na ginawa natin noong November 25. And then dito sa ating stochastics, makikita rin natin na nasa peak, almost peak tayo ngayon dahil nasa 98 level tayo. Ang normal na ginagawa natin is hanggang 100 or 101. So we have to be cautious kung meron po kayong hawak na shares dito kay FNI, or kung gusto niyo pong pumasok sa kanya, we have to be cautious kasi it seems na baka magkaroon tayo ng little pullback sa kanya by tomorrow, since ito nga po yung high na ginawa natin last time na china-challenge natin ngayon, and then at the same time yung momentum natin is masyadong mataas, and then naiiwan na rin po itong ating moving average 9. So napakaganda po ng momentum niya, kaya lang medyo mataas na siya kung titingnan po natin sa ating mga indicators. And dito sa mga volume natin, medyo maliliit lang yung ginagawa natin sa kanya. So possible na baka magkaroon tayo ng little pullback sa kanya by tomorrow, baka magkaroon tayo ng price na 2.40, and then we will see kung we are strong enough para basagin itong 2.48 area. Pero other than that, indicators are up. Napakaganda po ng ating moving average 9, dire-diretso lang naman. Baka magkaroon lang tayo ng pullback just like dito po sa nangyari nito. So pwede tayong umangat more than 2.48, pero baka mag-close tayo below 2.48 area. So be cautious lang po again dito sa ating resistance level area. So check niyo po maigi yung magiging options natin para kay FNI.